Ka-Express, talo ang Gilas Pilipinas sa New Zealand sa last window ng qualifiers at siguradong akala nila na nasolusyonan na nila ang lakas ng Gilas. Well, I beg to disagree. Ang panalo ng New Zealand versus Gilas ay isang non-bearing game para sa Pilipinas, kaya hindi natin masasabi yun na ang pinakamalakas na Gilas. Lahat ng nakakaalam sa laro ng basketball ay kapag isang non-bearing game ang laro ay expected na magkaroon ng low intensity to make sure walang magka-injury. And another thing ay nagkaroon ng opportunity ang bawat coach na mag-experiment dahil kapag natalo ay wala naman itong epekto sa hinaharap. Another thing ay nagkaroon ng pagtatago ng mga plays, strategies at pati players. Well, lahat ng mga ito ay ating nakikita sa Gilas the last time na talo tayo versus New Zealand. Napakababa ng intensity, especially sa depensa, at napaka-slow ng player at ang ball movement. Parang practice game ang nakikita natin at hindi lang yan. Nag-experiment si coach team in preparation para sa mga future games. Hindi lang yan, nagtatago pa ng kanyang mga ace players. Ito ba ay bad sign? Well, not totally. Dahil lahat naman ng teams kapag non-bearing games ay talagang hindi nag-all out. Kapag nanalo ay maganda, pero kapag natalo naman ay wala namang bad repercussions sa team. At ito ang dapat katatakutan ng New Zealand. They should expect a vast improvement and different Gilas teams sa FIBA Asia Cup at sa FIBA World Cup 2027 Asia qualifiers sa November. Kaya expect a very strong Gilas team this August and even stronger team sa FIBA World Cup 2027 Asian qualifiers na kung saan magbabalik na si Kai Sotto. Track isa ang Gilas sa mga title contenders sa dalawang tournament. Ka-Express, may mga pangyayari na sa unang tingin ay parang talo, pero sa mas malalim na pag-unawa, ito pala ay isang panimula ng mas malaking panalo. Akala ng New Zealand tapos na ang laban. Akala nila na patunayan na nila na kaya nilang lamunin ang Gilas Pilipinas. Pero teka lang, hindi pa yan ang totoong Gilas. At ngayong paparating na ang FIBA Asia Cup at ang World Cup Asian qualifiers sa November, handa na ba silang gulatin muli ng Pilipinas? Tara, pag-usapan natin yan. Nung huling window ng FIBA Asia Cup qualifiers, tumapat muli ang Gilas Pilipinas sa New Zealand at gaya ng inaasahan ng karamihan, matindi ang naging bakbakan. Pero sa bandang dulo, nanaig ang New Zealand. Gilas, walang gana at parang hindi pinaghandaan. Pero alam niyo ba, Ka-Express, ito ay isang non-bearing game, so ibig sabihin, walang epekto sa standings ng Gilas kahit matalo o manalo, at dito nagsisimula ang totoong kwento. Sa mga tunay na nakakaintindihan ng basketball, alam nila na kapag ang laro ay non-bearing game, hindi talaga ito ginagawang all-out ng mga teams. Dahil walang sa isa na ipagsapalaran ang katawan ng mga players kung wala namang stake ang laban. Mas pinipiling mag-relax, mag-experiment, at magtago ng baraha. Ganyan ang ginawa ni Coach Tim Cone. Kita naman natin, mabagal ang ball movement, kulang sa defensive energy at parang scrimmage lang ang labanan. Pero teka, lahat ito ay parte ng mas malawak na plano. Sa totoo lang, parang chess game ang basketball. Hindi lahat ng galaw mo ang ipapakita mo agad. Hindi lahat ng armas ay ibubulgar mo sa kaaway, lalo na kung alam mo may mas malalaking laban pa sa hinaharap. Dito na papasok ang genius ni Coach Tim. Ginamit niya ang laban kontra New Zealand para mag-testing. Iba't ibang combinations ng ang sinubukan, may mga bagong rotations, may mga plays na pahiwatig pa lang, pero hindi pa binuo. Isang malaking disguise, ika nga ng mga eksperto. Pero ito ang mas nakakabahala, habang abala ang New Zealand sa pagbibilang ng panalo, hindi nila namamalayan na naghahanda ang Gilas sa isang napakalaking pagbabalik, ang pagbabalik ni Kai Sotto. Oo, tama ang narinig nyo. Si Kai, ang 7'3" phenom ng Pilipinas, ay inaasahang magbabalik na para sa FIBA World Cup 2027 Asian qualifiers. At kung may isang piraso na kulang sa puzzle ng Gilas, siya na yon. Ang presence ni Kai sa loob ng court ay napakalaki, literally and figuratively. Rim protector,
floor spacer, inside scorer at higit sa lahat, isang simbolo ng pag-asa at inspirasyon ng buong bansa. Kaya kung ikaw ang New Zealand, dapat kabahan ka na dahil ang gilas na natalo mo nung huli, hindi yun ang gilas na makakalaban mo sa Asia Cup at lalong hindi yun ang gilas na haharap sa inyo sa November. Tingnan nyo na lang ang trajectory ng team ngayon. Slowly but surely, binubuo ang isang super team. Players tulad din na Dwight Ramos, Scottie Thompson, Junmar Fajardo at AJ Edo, lahat yan ay nagsama-sama para bumuo ng core na kayang makipagsabayan sa mga heavyweight sa Asia. At kapag sinamahan mo pa sa ating returning Kai Sotto at posibleng reinforcements gaya ni Jordan Clarkson o mga Pinoy foreign talents na kinakalampag ng SBP ngayon, nako, ibang klaseng gilas na to. Pero hindi lang sa rooster tumitindi ang gilas, sa coaching staff pa lang, alam mong may direction na. Hindi lang basta palit-palit ang sistema, si Coach Tim kilala hindi lang sa multiple championships sa PBA, kundi sa kakayahang mag-adapt sa international play. At sa bawat window, kitang-kita kung paano niya binubuo ang chemistry, teamwork at structure ng team. Parang unti-unting binubuo ang isang dambuhalang makina at kapag buo na ito, walang makakapigil. Ngayon, habang ang iba ay abala sa pagbatikos at pagsasabi na mahina na ang gilas, tayo naman mga ka-express ay alam ang totoo. Ang totoo na hindi pa natin nakikita ang final form ng ating national team, kaya ang panalo ng New Zealand, huwag niyong gawing sukatan. Dahil sa FIBA Asia Cup sa August, siguradong mas malakas, mas agresibo at mas gutom na gilas ang makikita natin. At kung susuriin mo ang ginagawa ng gilas ngayon, malinaw na may plano, hindi bara-bara. Hindi kung sino-sino lang, lahat may purpose, lahat may strategy, at kung may isang bagay na dapat matutunan ng ibang teams sa pagkakamali ng New Zealand, ito yon. Huwag maliitin ang Gilas Pilipinas dahil kapag panahon na ng totohanan, hindi lang sila lalaban, mananalo sila. Isa pa sa dapat abangan ay kung paano gagamitin ni Coach Tim Cone ang mga young guns tulad ni Carl Tamayo, Kevin Kiambao at Mason Amos, mga batang may height, basketball IQ at international exposure. Kung maisama sila sa rotation, hindi lang ngayon ang kalaban mo, kundi pati ang future na Philippine basketball. Dahil habang palakas ng palakas ang ibang Asian teams, ang Gilas naman ay tahimik pero deadly na naghahanda. At ngayon ang tanong, handa na ba ang buong bansa na suportahan ang bagong Gilas? Handa na ba tayong sumigaw muli ng puso? At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.